Okay mga pare ko, dito tayo ngayon sa Canyon Cove. Dito ako mag-work ng 3 days. Sparks nga na kung saan tayo nag-work. Tingnan natin, papakita ko sa inyo yung room namin. Tara! Knock knock, wala akong card. Pa-open na lang po. Hi! My love. Okay, pagpasok natin, dito tayo sa kitchen. Yan, siyempre, sink. May mga, okay naman, di ba? Toilet. Walang bath dito. Dito toilet lang, powder room lang. And dito naman po, ang ating dining table. And siyempre, meron tayo ditong family area. Yun, no? Tingnan natin po sa labas. Nasa ground floor po tayo. Pero yan, meron po tayong veranda dito sa labas. Siyempre, ito yung ating TV. Okay, and pagpasok mo naman sa room, tiyara! 1 bedroom tayo, pero 2 beds ang nakalagay dito. Then meron tayo dito, master's toilet and bath. Tiyara! Say hi, mommy! Hi! Hi! Dapat Tour. Buntis. Okay, tapos dito naman sa likod ng pinto ay may cabinet. Siyempre, ating toilet and bath. Dito yung bath. Pero meron pa rin tub pala dyan. Then ito palit yung shower room. Okay. 3 days kami dito. Actually, ngayon April pa lang. Pakilang hotel na natin ito, pa-4. Actually, hindi ko na mabili. Hindi pa tapos ang April kung saan kami natutulog. Minsan, nakakapagod mag-travel. Pero ganun kasi yung work namin eh. So, iniisip-isip ko nga. Siguro i-share ko din sa inyo yung mga pinupuntahan namin madalas. Especially this month. Dami talaga, April. Siyempre kasama natin ang ating family lagi. Yan isa sa mga pinakamalaking advantages ng meron kang sistema sa negosyo. Kahit saan, pwede ka mag-work online. Magagawa mo, dali mo lang laptop mo. Hindi ko makapag-focus ako dito ng 3 days. Ay! Hello, what's up mga pare ko? Ayan, dito nga tayo ngayon sa Canyon Cove. Tara, may mga babaguhin tayo mga pare ko sa vlogging natin. I will share it with you right now, starting dito sa Canyon Cove. Ganda na lang, blue na blue. Tapos nasa likod pa yung beach. Ayos, diba? Ay, may kabuhay. Sarap na umaga. Hi, Gon! Say hi, Gon! One minute, 37 seconds later. Lagay siya ulit. Lagay siya ulit, di ba? Dahil bored na bored nga tayo dun sa ating previous type of vlog. Ngayon, magbabago tayo ng content na ating vlog mga pare ko yan. Starting siguro this vlog, moving forward, i-share ko na sa inyo kung ano yung medyo at least more on the life that we have right now. Nung meron, saan kami pumupunta. Di na basta puro sit down vlog tas kwento o di kaya turo, no? Ayokong maging guru. Ang gusto ko talaga mangyari ay ipakita sa inyo ang katotohanan sa pagpapatakbo ng isang maliit na negosyo at pagpapalaki nito. Yun yung goal ko eh. Kaya lang kasi mga pare ko eh, di ba? Naging software business kasi ako. So nung naging software business ako, parang ang boring na masyado. Wala na akong may kwento na pwede kong ipakita sa inyo. Kasi nga, most of the time naman na ginagawa ko lang ay coding. Yung sales naman, hindi ko naman basta pwedeng i-video at i-share sa inyo how do I do sales. Yung mga marketing ko naman, puro online lang. Graphic design, tapos advertisement, then mostly partnership na. Ngayon naman, mga pare ko, ay i-share ko sa inyo yung buhay namin, pamilya, bilang negosyante. Paano ko hinaharap ang mga struggles sa pagnenegosyo? Ano yung mga issues na kinakaharap namin? Paano ko nasosolve? Nang all while, lagi kami nasa labas. Ngayon nga lang buwan na to. Ilang times na ba kaming hotel or nag-checking kung saan-saan mga pasyalan, dagat while working. Nang kasama lagi yung buong pamilya. Say hi, mami! Siyempre, it's not to brag, it's just to share kung ano yung naging in-a-way fruits nung mahabang panahon na tinrabaho yung goal na magkaroon ng time freedom, especially.
na kahit nasaan ay pwede mag-work kasi pwede talaga yun. Kung may sistema ka, technology kang ginagamit, okay na yung business mo kung nasaan ka man. Anyway mga pare ko, I would like to share with you kung ano nga ba yung ginagawa namin ngayon dito sa Kukusina. So ito ang physical business. Sabi ko, I want to do a physical business talaga na hindi pa rin maaapektuhan ang Kuko Express. Nakita ko na ang dami-daming problema ng mga MSMEs. Alam ko yan, alam natin yan. Una, maliit, maraming walang sistema, marami pang hindi alam, maraming figure out. Mahirap maging small business owner. Sila pa rin ang tutulungan natin isolve ang mga problema para sa mga negosyo nila. Pero napapansin ko, yung technology, yung application, automation, systemization, hirap na hirap silang tanggapin yun. Bakit? Kasi meron pa silang ibang problema na mas immediate, na tingin nilang yun ang dapat nila talagang pagfukusan ngayon. Which is, kung aayusin nila yung sistema nila actually, is masosolve na sana yung mga problems na ganun. Pero since sa point of view nila, hindi pa yun ang dapat nilang i-prioritize, ang uunahin natin i-solve for them is yung tingin nilang priority nila. So ano nga ba yun? Di ba pag small business owner ka, usually ang tao mo isa, dalawa, tatlo, less than 10. Ang dependency mo sa tao, napakalaki. Pero yung pampasahod mo naman sa tao, napakaliit. Tapos wala ka pang sistema. So kung maliit ang pasahod mo, sino makukuha mo? Number one problem, hindi ka makakakuha ng expert dyan. So ang kailangan talaga mangyari is magkaroon ka talaga ng pondo o talagang team of founders na talagang tututok sa negosyo kahit wala pang kinikita, which is sobrang hirap nun. Example na lang sa restaurant o sa food cart. Tauhan mo isa o dalawa. Ang duty niyan ilan? 9 hours, maximum 12 hours. Pero kung araw-araw pa dutyhin yan, darating ang time na mapapagod yan, magsasawa. 3 to 6 months down the road, naku, mag-iisip na yan ng iba't ibang kung ano-anong mga bagay-bagay. So, sir, bali, hindi po ako makakapasok ngayon. Gawa ng birthday po kasi ng girlfriend ko kahapon. Tapos, nalasing po ako ng sobra. Tapos, nawawala pa yung pares ng medyas ko, sir. Di ako makapasok, sorry. Bigyan nyo nga ng award yan. Pang-Oscar sa mga linyahan eh. Pero kung pasasahuran mo kasi talaga sila ng minimum wage, talagang yung effort nila hanggang doon lang. May limit. I've tried it so many times and I've talked to so many owners. Sumuko na lang din talaga na hindi nga mangyayari na magpapasahod tayo ng minimum wage or below minimum wage pa nga yung iba. Pagkatapos mag-expect tayo ng best result, which is unfair din naman yun. Another problem, kung nag-iisa nga yung tao mo sa food cart mo, edi lahat ng trabaho sa kanya. Feeling siya overworked. Dahil isa lang ang tao mo, independency mo dun 100%. Pag umabsent yan, ano mangyayari? 100% sure na either ikaw ang sasaklolo o mawawalan ka talaga ng pwesto for the day. Tapos, unprofessional pa, ang hirap i-train, de-train mo, mawawala din ulit. Lahat ng drama nila, ikaw din sasagot. Ano pa yung filing ng SSS PhilHealth Pag-ibig? Isa pa yan na napakatrabaho. Pag naghanap sila, nag-check sila ng record sila online at nakitang wala, naku, expect ka na ng reklamo, diba? Pangalawa, yung location. Bubukas ka ng bagong location, tapos yung location, hindi ka sigurado kung tatagal ka dun. Hindi ka sigurado kung maging successful ka sa lugar na yon. Yung ibang location, nag-ask pa 3 times ng rent. Magkano rent? 20,000 for the chance na manalo ka sa location na yon. So yun yung dalawang main problem eh. Pero actually more than that, sales pa rin and marketing. Marami dyan na nakakaalam, lalo na yung mga franchisor. Binigyan mo na ng ayos na product, binigyan mo na ng ayos na system, tinulungan mo pa sa training yung tao, may marketing ka pa rin naman on your side. Pero yung actual na branch mo, wala silang effort, hindi lang nagagawa yung standard. Biruin mo, meron ka ng masarap na standard, babaguhin pa nila. Naalala mo yun, May? Yun nga. So, sa takoyaki kasi natin, binibida natin na masarap siya dahil sobrang daming laman sa loob. So, ang nangyari, si employee, actually ito, operator na kasi gusto natin, big pamigay na nga natin yung negosyo sa kanila, no? Ang ginawa niya, tinipid ang ingredients daw. So halos wala lang, katuldok na lang yung ano natin doon, yung bacon. Kwenta talaga, no? Oo, tapos pinalitan pa bacon ng smoked bacon, quality premium ang nilalagay natin. Bumili ng parang ham lang na mumurahin sa palengke. Yun ang nilagay niya. O syempre, iba na lasa nun kasi hindi naman yun yung quality ng product eh. Unti-unti, umunti syempre yung customer. Kasiraan yun sa ating negosyo, sa ating produkto. 'Di ba? Panalong-panalo na natikman nila. Tapos nung sila na yung magbebenta, babawasan nila yung laman. Takoyaki, babawasan yung laman na ang pinagmamalaki niya is malaman. Tapos pag chinek mo yung paninda nila, wow, iba na yung laman, wala na. Legit na malaking problema rin talaga yung pa-franchisor ka na, tapos kukuha ka lang ng putyo-putyong wannabe na gusto maging franchisee. Yun ang magiging kapalit. Kasiraan talaga.
Kaya ngayon, itong physical business na gagawin namin, meron kaming 4 na tao, founders dito. Ako, responsible ako sa sistema, sa ideas, siyempre yung mga overall na pag-oversee ng negosyo. Tapos si Mrs. naman, siya naman responsible sa pag-check ng quality ng operations, quality ng product, kalinisan ng kitchen, training din ng tao. Yan, siya naman bahala dyan. Kasi yan ang skill niya din no? Tapos may kasama pa tayo si Denzel. Si Denzel naman, siya naman ang responsible sa marketing, sa location, yung mga menu, kung anong ibebenta. Meron pa kaming 2 advisors. Siyempre yung isa si Sir George Winnicky. More than 100 branches yun. Napakalaking bagay na may advisor tayo na ganun. Kalaking klaseng tao. Tapos syempre dala din natin yung brands niya, 3. So meron talagang isang tao na kumbaga ay number 1 na mamata sa negosyo. Importante kasi sa atin yan. Kailangan natin ng ganun. Diba isipin mo na lang may mga kasama kang ganun sa negosyo mo. Kasi ang gagawin ng kukusina, yung product ninyo, papadala nyo na lang sa amin at yung professional team namin ang mag-aayos niyan. Ang brand promise namin para sa mga magdadala ng kanilang brands sa kukusina ay we will perform according to your standards. Bawa, anong ina-expect mo sa food? Sisiguraduhin niya ng kukusina na maipoprovide niyan, magagawa niya yan to the best of their ability. Plus, lahat ng drama, lahat ng sakit ng ulo, lahat ng problema sa tao, sagot na yan ng kukusina. Hindi mo na kailangang harapin yung mga kung ano-anong, alam mo yung mga super magical, unreasonable na bagay na sasabihin lang sa'yo, makapagsinungaling lang sila para lang maka-absent, bigla na lang mawawala. Mga ganyan, hindi mo, kalimutan mo na yan kasi hadlang pa yan sa growth mo, pare ko eh. So kami, we are dedicated to solve that problem na hindi mo na isipin yung bagay na yun. Ganon ang gagawin ng kukusina. Padala nyo lang sa amin yung mga brands nyo, ingredients, packaging, syempre i-train nyo yung tao namin, yung team namin para sila mag-prepare ng mga food for you at matulungan ka mag-grow ng iyong negosyo. Pero ano bang pinagkaiba nito compared sa ibang mga bagay-bagay? Maliban sa napakalaking bagay na nawala na sa isipan natin yung makiharap sa lahat ng drama ng tao, hindi ito basta kitchen lang na nagbebenta online. Restaurant po ito. Tatanggap ng mga walk-in customer, dine-in customer, for take-out customer. Well, magsisimula tayo sa maliit na restaurant. 50 SQM muna yung restaurant natin. Estimated ganun pataas. At ang target date is July 15. After natin ma-solve yun, ito pa. Paano naman yung sales, yung pag-aasikaso ng Food Panda ng Grab? Matrabaho yan Kasi isang dispute niyan, ang haba ng process. Pag may na-miss out ka, ang haba ng process. Kukusina ang bahala dyan. Tapos, ano ginagawa mo dyan, anak? Naglalaro ka ng sand. Patingin si daddy. Saan ba yan, sand? So, doon sa restaurant natin, may dine-in, may take-away, may delivery, may website, may online, pati mga Facebook inquiries na madalas hindi nasasagot. Kami na rin bahala dyan. So basically, aayusin namin yung buong operations. Plus, yung brand ninyo, displayed yan sa loob ng store. Meron tayong dedicated space para sa mga partner brands. Doon sa menu, kasama ang pangalan ng inyong brand. So halimbawa, Takoyaki by Natsuki, Tempura by Tokyo Tempura. Nakalagay doon agad sa menu. So, mapopromote pa rin ng brands nyo. Pwede nyo pa rin sabihin na meron kayong location dito sa Tagaytay at pwede silang umorder or ma-dine-in sa kukusina. At isi-serve namin on your standard yung mga products ninyo. Diba? What do you think about that? Pero syempre kayo pa din, yung mga magiging brand owner, kailangan pa rin nilang mag-promote by themselves. Kasi di ba kung magba-branch ka naman, alam nga namang tumigil ka sa marketing. Yun ang magiging goal mo, marketing lang eh. Kasi multiple branch ka na, di ba? So sino ba yung mga pwedeng pumasok dito? Dapat may brand name, may packaging na, may sistema na kung paano magluto, at saka yung mga inventory nila or mga items nila, pwede na lang ipadala sa Tagaytay. Pag pwede na yon, pwede na kayo mag-apply sa amin at kumuha ng slot. At remember, 1 slot lang ang product category, hindi pwede magkaroon ng katulad. So, kung meron nang nakakuha ng takoyaki, wala nang pwedeng takoyaki na magpasok. Kung meron nang nakakuha ng silog, hindi na pwedeng pumasok yung ibang silog. Ganun lang siya nag-work. So, secure your slot doon sa kukusina kasi kapag kung sino yung nauna, sa susunod na branches, sila din yung mga ilalagay natin. Dire-diretso na yun, parami na yun ng parami. Ayun yung mga pare ko, ayun. So, keep on following the vlog kasi medyo, tingin ko baka maging mas mas medyo mas relax, sharing lang, at saka yung mga pangyayari, ganun. Lifestyle, business vlog. See you sa mga susunod na vlog mga pare ko. Ako nga pala si Chikoy Gonzales. Ginagawa ko itong mga video na to para ipakita sa inyo ang katotohanan sa pagpapatakbo ng maliit na negosyo. Or sa pagpapalago ng maliit na negosyo. Baguhin na natin, See you again in the next video vlog mga pare ko. Bye! Tara, pasok na tayo. Papasok na si Gon. Yes, pasok na si Gon. Tara. Gon, tapos ka nag-play?
So, hindi lang tayo puro business dito. Family. Yan, kasama na yan. Sana mabilhan ako ni mami ng mic. Baka naman mabilhan mo ka ng mic, mami. Boom, Mike. Hindi, yung mic lang na just Lark M2 kasi meron na si Kasosyong Arvin eh.